sinasabi tayo ng buwan ng January, no? Praise the Lord. Alam ko na sa nakalipas na taon, maraming challenge sa buhay, maraming hamon. Pero salamat sa biyaya. No? Patuloy din pasalamatan yung grasya, yung biyaya ng Diyos sa atong kinabuhi. Okay? So, last Sunday ay ating pinag-usapan ang ating topic last Sunday. Ano po yung topic natin last Sunday? Hindi ko makalala. Kasi ako hindi ko nalala. So, ano po yung last topic natin last Sunday? Facing 2026. Passionate to serve the Lord. No? So, praise God. No, I think ako hindi lang kayo. Kaya, yan ang ating topic na nakaraso din ang dawan is Go Beyond 2026. Lo, Go Beyond 2026. Ayan, sayang, walang PowerPoint. No? Hindi talaga pag ano ng PowerPoint, nagka-prepare ulit. No? Okay? So, sa kahapon dapat is talagang naka-prepare na kami ni Pastor Eric dahil sa ating plano na talagang iyawa, hanap ng paraan. Okay, babaguhin natin yung schedule na every Saturday is nila ito talaga para sa spreadsheet. No? Although nag-usap na kami Pastor Eric, may mga pastor na kausap natin. Kaso lang yung ulan kahapon, walang tigil. Sa Tacloban, nagdamag yung ulan. Hindi ko lang alam dito. Kaya nag-chat ako sa group chat kung anong balita ito sa pasana. Pasana din si Tony Billy. Hindi na maulan din, sabi ko, tayo hindi na makapag-spreadsheet sa area. Siguro, Lord, Panginoon, next Saturday, this coming Saturday, bigyan tayo, Lord, na ma-open ang panahon at may sagawa natin ang ating spreadsheet. Ang plano ko this year is every Saturday, spreadsheet sa Region 8. Ang Sunday, after service sa Sunday is i-google natin ang spreadsheet o evangelism sa bawat barangay. No? Sa bawat barangay. Pero next Sunday natin gagawin kasi muli itong panahon natin ngayon. No? Para maiwasan natin yung ano. So, Lord willing na next Sunday, maupay ang panahon para after sa ating service, schedule tayo na space, tatangin tayo ng pabahay, halimbawa karigit. So, spreadsheet tayo ng karigit. No? So, nakaprepare na. I think okay kasi yung ating sound system kayo medyo grounded, nagluloko at may ayos natin. Okay, so lumago tayo sa ating topic, no? Go Beyond 2026. Okay, may Bible kayo, Bible read tayo, no? Episode 3:20. Episode 3:20. Sabi ng Apostol Pablo sa episode, no, 3:20. Sa kanya na makagagawa na higit pa kaysa maaari nating hiligin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. No? Sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hiligin at isipin. Higit pa sa ating hiligin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. No? Kaya yung topic natin is Go Beyond 2026. Ibig sabihin, yung ating plano o ating mga panalangin, yung ating iniisip, yung plano ng Diyos, higit pa doon sa ating iniisip. Amen? Yung plano ng Diyos, higit pa sa ating mga plano. May na-post, nakita ko post kanina sa Soribili, yung kanina. Ano yung post ko kaya nakita ko sa Soribili? Max plan. Diba? Napaganda nun eh, no? Oo, naganda yun na kaya nagulo ko itong ano, sorry ha. So, ang plano sa tao, kakaraputan. Pero yung plano ng Diyos, yung plano sa tao, piraso-piraso lang. Pero yung plano ng Diyos sa'yo, gusto ng Diyos, mabukahon ka. Amen? No, mabukahon ang iyong buhay. Siguro ang plano mo, may isa lang. Diba? Kasi limitado lang yung plano ng tao. Limitado lang yung kakayahan ng tao. Pero ang Diyos ay hindi mo kaya limitahan. Amen? Sabi mo sa katabi, hindi mo kaya limitahan ng Diyos. Praise God. Kaya huwag natin limitahan ang Panginoon. No. Huwag natin limitahan ang Diyos sa kanyang gagawin para sa atin, para sa iyo. No? So, yan po ang ating tingnan. Go Beyond 2026. Marami sa atin ang satisfied na sa sakto lang na Christian life. Sakto lang yung Christian life. Diba? Marami sa atin ang satisfied na sakto lang ang Christian life. Diba? Sakto lang ang prayer.
sakto lang ang faith, sakto lang ang obedience. Ibig sabihin, yung kanyang kaisipan ay nakakahon doon sa salita, sakto. Parang coke yun Di ba? Parang soft drinks, di ba may sakto siya? Pero mas masarap kung dahil higit pa sa sakto. Kasi ibig sabihin sa sakto, minsan hindi ka makontento Di ba? Sa sakto parang kulang. Yung ating kaisipan, sakto lang. Marami bang Kristyano na satisfied na sa sakto lang ng Christian life? Ano ba ito ba Christian? Sakto lang Christian life. Ito yung mindset natin na importante na kasi iba ko. Hello? Di ba? Importante na nalangin ako. Importante sumusunod ako. Yung sakto lang. Di ba? Puro sakto. Di ba? So, pero ang tanong, ito ba talaga ang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo? Ito ba talaga ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin? Yung salitang isakto lang. Yung salitang isakto lang. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang God of more. Di ba? Hindi siya God of enough. May kanta yan Ang Diyos ay anong kanta yan? Kalimutan ko Basically, higit pa. Ang Diyos ay hindi lang sakto, hindi lang ilang kundi higit pa. Sapat na higit pa. Ang Diyos ay sapat na higit pa. Ano to? Ang Diyos hindi lang sapat kundi higit pa. Amen. Lo, ang tao, yung kaisipan ng tao ay sapat na. Lord, sapat na. Nagsimpan ko yung Sunday. Lord, sapat na. Pupunta ko ng Bible study. Lord, sapat na. Nagdalangin ako, Panginoon. Laging sapat ang tao. Pero ang Diyos, gusto ng Diyos na hindi lang sapat. Ang gusto ng Diyos na higit pa. Go beyond. Amen. So, ano yung dapat natin higitan pa sa nakalipas na taon at higitan natin ang 2025 sa taon na 2026. So, tingnan natin kung anong dapat natin gawin. Dahil yan din ang gusto ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, siya ay God, hindi siya God of enough, siya ay God of above at beyond. Siya ay Diyos. Kaya ang mensahe ngayon, go beyond 2026. Okay, so are you ready? Tingnan natin. Number 1, go beyond your comfort zone. Go beyond your comfort zone. So ano yung ibig sabihin sa beyond? Yung lampas pa. Di ba? Lampasan mo. Lumampas ka sa iyong komportabling kalagayan. Hello? Lampasan mo ang iyong komportabling kalagayan. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Abraham, chapter 12, verse 1. Sige, basahin nyo. Abraham 12:1. Ay, sorry. Ano ba yan? Genesis. Ano ba yan? Sorry. Tao lang. Bakit tao lang tayo? Kamay talaga. Kaya sabi ko, bakit ko lang nagpasa? So, mabuti hindi namin yun. Na-video ko din. Ikap ko. Kaya. Okay. Genesis chapter 12 verse 1. Sorry. Sabi ko, bakit ko lang nagpasa? So, pasensya na kayo. Kaya alalayan si Pastor. Dahil si Pastor matanda na talaga. At least naman matik. Genesis chapter 12 verse 1. Sige po. Sige, ikaw pa saan? Wala? Genesis 12 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan ituturo ko sa iyo. Amen. So, isang araw, kinausap ng Diyos si Abraham. No? Kinausap ng Diyos si Abraham. At ang sabi ng Diyos, ni Yahweh kay Abraham, before, Abraham ang kanyang pangalan, bago siya naging Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Isipin mo, na sa panahon mo, titignan mo sa panahon na yun, komportable na ang buhay ni Abraham
kasama kaya magulang. Hello? May mga anak na kahit ang asawa na gusto pa rin kasama sa magulang. Di ba? Kasi komportable eh. Kaya hindi na magtrabaho, kaya ko papakainin ako ni mama ni papa. Di ba? May mga ganun anak, you know? Ayaw umalis. So, pero sa tayo ito, kinausap siya ng Diyos. Ang sabi niya, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong mga ama at kamag-anak. Nagtuturusin sa lugar na yun, napakaganda ang buhay ni Abraham. Kasi nandun, malawak ang lupain ng kanyang magulang. Kung ikaw naman anak, nakalis ka kaya sa pote ng iyong magulang, di ba? Lalo ang magulang mo ay malaki ang kalupaan, malaki ang kapanayan. Di ba? Alis ka pa kaya doon sa lugar mo na kung saan hindi ka magugutom? Siguro hindi ka alis. Tama ba rin? Tama ba rin? Siguro hindi ka alis. Di ba? Kahit ka magulang magpapalis sa'yo, hindi ka pa naalis eh. Di ba? Yung mama ko, tatawa lang ko dahil sabi ko, labo yung mga anak ko eh. Di ba? So, nung time na ito, kinausap ng Diyos si Abraham. At ang hamon ng Diyos kay Abraham, lisanin. No? Leave your country, your people, and your father's household. Sabi ng Diyos kay Abraham, iwanan mo. Biyahan mo ang lugar na to, ang bayan na to. At pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Wow, siguro kung ikaw si Abraham, makapaisip ka eh. Bakit ba ako alis sa lugar na to? Di ba? Masagana ang buhay ko dito. Ang sarap ng buhay ko dito, Lord. Komportable ako dito. Di ba? Hindi na ako magugutom, Lord. Okay na ako dito, Panginoon. Bakit pa ako pupunta sa lugar? Lalo na yung lugar na itinuro ng Diyos, hindi niya alam. Kung may tubig, yung tubig ng araw, mahalaga sa kanila yun eh. Kung paano siya mabubuhay. No? Siguro alam naman natin ang kwento ni Abraham. Alam natin ang kwento ni Abraham? Sa following verse, ano ginawa ni Abraham? Iniwan niya, umalis siya sa tahanan ng kanyang magulang. Umalis siya sa bayan na kung saan doon siya ipinanganak, doon siya lumaki. Ang hirap pa yung iwanan yung isang lugar mo na doon ka lumaki. Tama? Oo. Ako lang ang ayaw nang bumalik kasi sobrang bayad na dulo namin, lahat ng lupa namin ipinagbibili ng tuba. Wala kami lupang pabalikan. Oo. Alam mo, yung isang barangay, halos isang barangay amin. Pero yun yung nakakalungkot. Kasi pag-alas yung lolo namin, pare, huwag lumibas. Magsukat ka, tapos susukatin mo ang kaya mo sukatin. Bandang huli, naubusan kami. Kaya sayang yung kwento, no? Nalaman na yung kwento. Saan ko sayang? Kasi progressive ang lugar na yun. Napagandang lugar. No? Sayang. So, si Abraham, talagang hindi siya nag-idaya. No? Nung narinig niya ang mensahe ng Diyos, tiyawin ka sa kanya, dahil Abraham, lisanin mo ang bayan at tahanan ng iyong magulang at sa iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Hindi binigyan, alam ba niyo, hindi binigyan ng Diyos si Abraham ng full details. Yung mga kumpleto detalye. Wala eh. Kung basahin po yung following verse, walang kumpletong detalye dahil binigay ng Diyos kay Abraham. Basta sabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo, pumunta ka sa lugar na yan. So, pumunta ka sa lugar na yan. Kung anong nangyari, grabe si Abraham. Kaya si Abraham ay tiniguri Adam, Father, okay, di ba? Sa iyong ama na panapataya. Kasi grabe yung panapataya ni Abraham sa Diyos. Amen? Yung kanyang pagsunod sa Diyos. Di ba? So, tingnan natin, no? Hindi binigyan ng Diyos si Abraham ng buong detalye o full details at ang ibinigay lamang ay command at promise. No, command at promise lang ang ibigay ng Diyos kay Abraham. Mga kapatid, pag-sulat anong mensahe natin dito? Hindi ka lalago kung palagi kang komportable. Amen? Di ba komportable ka lang sa church? Hello? Gagamitin kong halimbawa sa bayani, si Baderes, habang buhay pa. Nalala ko sabi ni Baderes, lagi ko sa bigyan ng assignment.
part ng discipleship. Banderes, gagamitin kita. Nag-work ako, pag-after isa, hindi ba si Banderes ang, si Banderes ang kaka-assign? Ang asawa ba na tumatayo? Sabi ko, okay lang. Ilang beses ko tumatake. Ang gusto ni Banderes, Lord, okay lang ko magpantay dito. Di ba? Lord, okay na ko na magpantay. Okay na ko, Lord, na magmasod, mag-ayos sa church. Lord, tama ba, Banderes? Di ba? Kasi Banderes ang sa akin. Di ba? Pero ang gusto ng Diyos, hindi ka manatili doon. Huwag ka maging komportable na tanak. Di ba? Okay na ko dito, Lord, na magpantay, mag-ayos church. Kaysa tatalihan ako dito. Eh, gusto ng Lord, ang plano Lord, gagamitin ka. Hello, Banderes. Di ba? Kala ko si David. Okay, gagamitin ko ni si David. Nung naligo kami overnight. Overnight kami. Oo. Siya lang yung enjoy siya na naligo doon sa mababaw. Yung pala si David, takot kasi di marunong lumabaw. Takot pumunta sa lalim. Di ba? Enjoy siya. Nung nakita niya lahat ng kasamahan niya, pati si Dandan, si Buti, ay Gideon, nandun na sa balay sa amin, umiiyak na siya, hindi siya nag-enjoy. Di ba? Kaya tawag namin, alika David. Ayaw. Natatakot hanggang sa nag-imot-imot siya. Di ba? Sabi ko si Teresa, lapitan ko, dandahan ko dali dito. At ginawa si Teresa, dandahan, lapitan, dandahan. Naggulat siya. Sabi niya, okay pala dito. Wow, sabi ko, okay, mensahe na ito ba? Lalo siya napangitik nung narating niya, yung narating namin. Lalo siya naging masaya si David nung naabot niya yung lugar na kung saan nandun kami. Hello, tama yung punto? Amen? Huwag tayong pumahay na maging komportante sa buhay na okay na Lord, okay na po Lord. Diba? Gusto ng Diyos, go beyond. Amen? Huwag kang maging komportable na nakaupo. Go beyond. Lampasan mo kapatid ang upuan na iupuan mo ngayon. Amen? Palapakan din ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Lampasan mo! Gusto na Diyos na lampasan mo ang upuan na iupuan mo lagi. Gusto na Diyos ang tumayo ka. At tumayo para sa kanyang salita. Palapakan din ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So hindi ka nalagaw kung palagi ka comfortable. Hindi mo ma-enjoy. Tulad ni David. Nung ka-enjoy ni David, wala na. Nakita ko yung mukha ni David, grabe yung saya niya. Nangarating niya yung narating namin. Hello? Ano dahil na bakit hindi man ni David yung napuntahan namin kasi natatakot siya? Amen? Sa gitna ng marami ng challenge sa kanya, sa gitna ng marami nagsasabi na halika, maging yung kanyang nanay, halika, tulad doon sa kanya yung takot. Hello? Kaya may marami mga Kristyano na hindi lumalago dahil sa takot. Sabi mo sa katabi, huwag kang matakot. Amen? Huwag kang matakot umibig. Huwag kang matakot magmahal. Baka walang ang puso magmahal. Diba? Mahalin ang gawain ng Panginoon. Amen? Hello? Praise God. Kasi yung takot, yun yung pupigil. Amen? Yung takot, yun yung pupigil kung bakit tayo hindi nagdugro, hindi tayo lumalago. Natakot tayo. Lord, kung magsimba ko kayo, sayang, may customer pa naman ako. O, diba? Magsasarado ko sa tindahan, Lord, sayang. Natatakot ka eh, nangidaya ka eh. Diba? So, yun ang nagpuibigay sa ating paglago. Pangalawa, walang paglago kung walang pagsubok. Amen? Walang paglago kung walang pagsubok. Nung binasa ko, maging ang buhay ng mga lingkod ng Diyos sa lumang tipan. From the Old Testament, Lord, walang lingkod ng Diyos na hindi sinubo. Hindi walang lingkod ng Diyos na hindi bumagsak at sinubo. Pero sa gitna ng pagsubok, nandiyan si Diyos ang Diyos, pinamon sila ng Panginoon. Lord, bakit si David ay nakayanan, nalagpasan niya ang pagsubok? 7 times nagkasala si David. Pero 7 pieces din siya, ipinamon ng Diyos. Pakita ko sa inyo mamaya kung bakit. Grabe ang ating Panginoon. So, minsan, ang problema natin, gusto natin ng assurance bago obedience. Hello? Ito yung problema. Marami mga Kristyano, ang problema natin, gusto natin ng assurance bago ang obedience. Anong assurance sa Tagalog? Kasiguruhan. Diba? Pero si Abraham, hello?
Hindi niya hinanapan ng assurance ang Diyos. Hindi niya sinabi, sige Lord, pupunta ko sa lugar na yun. Pero siguraduhin mo na may lupa ko doon. Siguraduhin mo na may titulok lupa ko. Kasi okay mo ito doon eh. Pero alam mo, grabe, nung dumating si Abraham sa lugar kung saan siya tinuro ng Diyos, anong sabi ng Diyos sa kanya? Abraham, sa abot ng matanaw ng iyong mata, sa iyong ang kalupaan. Hello? Palakpakan kita, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Grabe, di ba? Yung bala ni Abraham sa kanyang magulang, nabibilang, nasusugat. Pero yung nakikita ni Abraham sa duro ng kanyang mata, ay hindi kaya sukatin. Amen? Amen. Kaya hindi natin kaya sukatin at bilangin kapag ang Diyos ang magtuhod ng pabor sa bawat isa sa ating buhay. Amen? Papakanin mo ang Panginoon. Hallelujah! So, sa problema, sa ating mga Kristyano, bago tayo sumunod, kailangan may kasiguruhan. May assurance ba? Bago ang pagsunod. Para sa Diyos, obedience comes first, then assurance follows. Amen? Ang gusto ng Diyos, sumunod muna tayo. Una ang pagsunod. Susunod ang ang pagpapala sa ating buhay. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! No? So, ano ang pinagawa ng Diyos sa'yo na ayaw mong gawin dahil komportable ka na? No? Tingnan mo sarili mo. Ano ang ipinapagawa ng Diyos sa'yo na ayaw mong gawin dahil komportable ka na? Sabi ka, Banderes, Lord, okay na ako dito. Komportable na ako sa Diyos na maglinis. Magpanday, di ba? Ayaw ko Lord ng tatayin pa dito. Pero hindi. Gusto na Diyos na malagpasan mo ang komportable kung ano ba komportable ka ngayon. Amen? Praise God. Huwag mong limitahan, kapatid, ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Ako man in-review, Lord, sorry, Panginoon. Nililitahan ko, Lord, ang iyong kapagalingan. Nililitahan ko, Lord, ang iyong gagawin sa aking kinasa. Praise God. So, huwag natin nililitahan. Amen? Hello? Praise God. So, ano? No? Ano ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo na ayaw mong gawin dahil komportable ka? So, ang kasagutan niya, ikaw mismo ang nakakasagot. Personally. Amen? Personally, ikaw ang makasagot niya. Na bisan ayaw mo. O yun ang gusto ng Diyos. So, nagawin. Pangalawa, go beyond your fear. The fear, ano mo, speak, pronounce ko ano. Higitan mo ang iyong takot. Diba? Go beyond. Higitan mo ang iyong takot o lampasan mo ang iyong takot. No? Lampasan mo ang iyong takot. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Apostle Peter. No, Matthew chapter 14, verse 29. Sige, may buti. Matthew chapter 14, verse 29. Mateo 14:29, sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Okay. So, ano sabi ng Bible? Pag-iulit ka, pabilit. Mateo 14:29, sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Amen. So, tingnan natin ang kwento ni Peter. Kanina, tingnan natin yung kwento ni Abraham. Okay? So, pangalawa, go beyond your fear. Lagpasan mo ang iyong takot. No? Sa kwento sa buhay ni Pedro. No? Na kung saan, sa time na to, nakita ni Peter, si Jesus na naglalakad sa babaw ng tubig. At kung nakita ni Peter, sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, utusan mo ko, Lord, na makalangkad din sa tubig. Wow. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Halika. No, halika. Nang sabihin niya, Jesus kay Pedro, come. Lumagad si Pedro sa tubig. Tanong ko sa ito, si Pedro lang ba ang disciples ka doon sa panahon na yun? Hindi. Marami kasama, may makasama si Pedro nga mga disciples. Pero tingnan nyo, si Pedro lang ang nakalangkad sa tubig. Dahil sa alin? Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. So, saan na nangyari?
nung naglakad si Pedro, sa ibabaw ng tubig, no? Habang nakatingin si Pedro kay Jesus, nakakalakad siya sa imposible. Amen, imposible talaga. Walang pagtao na kakalakad sa tubig, kundi Jesus lang. Pero nagawa ni Pedro lumakad sa tubig. Sapagkat si Peter, nung bumaba siya, nung lumusan siya sa bangka, ang kanyang mata ay nakatingin na kay Jesus. Nakasintro lang kanyang paningin kay Jesus. Nakapokus na ang paningin ni Pedro kay Jesus. Na kaya nung sinabi ni Jesus, "Come, Peter," lumusan si Pedro sa bangka at nakalakad sa tubig. Pero ito ang problema ni Pedro. No? Ito ang problema niya. Tumingin siya sa hangin at alon. Nung nakalakad na siya sa imposible, nakalakad na siya sa tubig, na dapat ay nakasintro ang kanyang paningin kay Jesus, ano nangyari? Lumingon si Peter sa kanan, boom, boom, ang laki ng alon. Lingon siya sa kaliwa, ang lakas ng hangin. Ibig sabihin, naibalik ni Pedro ang kanyang paningin sa alon. Naibalik ni Pedro ang kanyang paningin sa hangin. Na dapat focus lamang kay Jesus. Amen? Tanong ko sa inyo, nung hindi pa nakalakad si Pedro, may hangin, may alon na ba? Mayroon na. May alon na, may hangin na. Pero bakit nagawa ni Pedro nakalakad sa tubig? Kasi nakasintro ang paningin ni Jesus. Nakasintro ang paningin ni Pedro kay Jesus. Hello? Pero nung inilihis ni Pedro ang kanyang paningin, papuntang alon, doon nagsisimula na si Pedro ay natakot. Nung lumingon siya sa hangin, pinakaramdaman niya ang lakas ng hangin. Nagbago ang focus ni Pedro. Para pati. No. Nagsimula ang takot kapag ang ating focus ay lumilihis mula kay Kristo. Patungo sa mga pangyayari. Amen? Pansinin nyo, nung bago pa lang kayo naglilingkod sa Panginoon, nung tinanggap ko si Christ, bago ka pa naglilingkod, di ba? Ang dami pagsubok. Tama ba rin? Persecution ang dami. Pero bakit ka masigasin sa paglilingkod kay Lord? Kasi nakapupus ka sa Panginoon. Kung kailan nakalakad ka na, panayong nagulat sa bangka, at malapit ka na kay Jesus, tulad ni Pedro. Nandun na sa mismo malapit na siya ilang hapag na lang. Abot kamay na si Jesus. Nagbago. So, ganoon din ang buhay natin Kristyano. Kung kailan nakalakad ka na sa imposible, di ba? Nakalakad ka sa imposible tubig, doon ka lubo-lubo. Naghihina. Why? Sapagkat nabago ang iyong focus sa iyong direksyon mula kay Jesus patungo sa mga pangyayari. Patungo sa iyong naramdaman at patungo sa iyong nakikita. Nakalimutan mo ang pananampalataya. Amen? Hello? Kaya unti-unting lumulubog si Pedro dahil nagbago ang focus ni Peter. Kaya kapag nagbago ang focus natin, magugulot ka lang, unti-unti ka maghihina. Unti-unti ka kaluluya. Kasi, dahil nagbabago ang iyong focus. Na dati, ginagawa mo ang focus mo si Jesus lang. Minsan, naghahanap ka ng Bible study. Minsan, naghahanap ka ng prayer meeting. Kung ngayon, nung matagal ka na nakalakad sa pananampalataya, nakalimutan mo na ang prayer meeting. Di ba? Hello? Kahit may COVID pa. Di ba? Dati, kahit may COVID pa hindi pa pipigilan ng COVID, pupunta pa rin para sa prayer meeting. Hello? Ngayon, no, wala na, malaya na tayo manalangin, wala na pupunta. Malaya na mag-church, wala magpupunta. Nabago ang focus. Dahil nabago ang focus mo, ang lagi mong napapansin na yun, ang iyong nakikita at naramdaman. Nakalimutan mo na ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Hello? Praise God, papakita ng Panginoon. Hallelujah! No? So, nagsimula ang takot kapag ang ating focus ay lumilihis mula kay Kristo patungo sa mga pangyayari.
Lumalago ang pananampalataya kapag nanatili ang ating mga mata kay Jesus. Amen? Lumalago ang ating pananampalataya kapag nanatili ang ating mata kay Jesus. Maraming pieces, hindi tayo natatalo ng kakulangan o natatalo tayo o natatalo tayo ng tao. Maraming pieces dahil hindi tayo natatalo ng mga problema. Amen? Natatalo tayo ng tao. Kaya dapat lampasan natin. Go beyond. Ayun na ba ito? Go beyond your fear. Sabi mo sa katabi. Sabi, lampasan mo ang iyong takot. So, ano ba yung pinakatakutan? Hello? Lampasan mo ang iyong komportableng buhay. Amen? Hello? Alam mo yung mga style, kaya hindi nakarating sa promised land, maganda na yung direction eh. Okay na sana. Kung hindi na nalampasan yung kanyang komportable. Kaya sinasabi niya kay Lord, Lord, mabuti pa sa Israel, doon na lang kami sa Egypt, bahala kami pamatay doon. Komportable sila eh. Hindi na alam na mas higit pa ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kaya huwag nagpumayag, mga kapatid, no? Na komportable tayo ayon sa ating nakikita, kundi dapat sa nakikita ni Lord ng Diyos para sa ating buhay. So, ano ang kinatakutan mo na puipigil sa iyo para magtiwala ng lubos sa Diyos? Ito, tanong. Ano ang kinakatakutan mo na puipigil sa iyo para magtiwala ng lubos sa Diyos? Ikaw lang makasagot yan. Amen? Ikaw lang makasagot yan. Hanggang nandoon ka sa iyong damdamin at nakikita, magresulta yan ng takot. Kailangan daigin mo ito, lampasan mo ito sa pamagitan ng pananampalataya. No? Ano ang kinatakutan mo na pumipigil sa iyo para magtiwala ng lubos sa Diyos? Lampasan mo, kapatid, ang takot sa nagdaang taon sa iyong buhay. Amen? Lampasan mo ang mga takot sa nagdaang panahon sa iyong buhay. Tingnan mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay sa taon 2026. Amen? Hallelujah. Pagpakatin mo ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pangatlo, go beyond your limitations. Go beyond your limitations. Higitan mo ang iyong mga hangganan or lampasan mo ang iyong mga limitasyon. Lampasan mo ang iyong mga limitasyon. Sa iyong buhay. Lord, ito lang nakakaya ko, Lord. Ito lang kasi ako eh. Di ba? Isa ganun tayo eh. Kaya ito lang kasi ako mahulog eh. Hindi ako, marunong ako kumanta, Lord. Takot ako kumanta. Kaya ayaw ko magpagamit sa music team, worship team. Bakit? Dilimitahan natin. No? Higitan natin ang ating limitasyon sa ating buhay. Lampasan natin. Higitan natin. Tingnan natin ang judge o hukom. Hukom 6, Kapitulo 6, versikulo 14, 16. Hukom, chapter 6, verse 14 to 16. Sige, pakibasa. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Gideon. Nasaan yung dalawang Gideon? Chapter 6, verse 14, 16. Sige, Bible ulit. Sige po, ikaw bro. O kasi ikaw yung pinaka-uli bro, kaya ikaw magbasa ngayon. Judges 6 verses 14 to 16. Then the Lord turned to him and said, "Go with the strength you have and rescue Israel and the Midianites. I am sending you." But Lord, Gideon replied, "How can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family." 16. The Lord said to him, "I will be with you, and you will destroy the Midianites, as if you were fighting against one man." Amen. So, di natin ang kwento kay si Gideon. Si Gideon, isang duwag na tao. Yung duwag ba? Takot sa labanan, away. Ang alam ni Gideon is pagtalin lang sa bukid. Di ba? Pero,
Tinawag. Kinausap siya ni Yahweh. Tinawag siya ni Yahweh. Ano sabi niya? Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manasseh. At ako naman ang pinakahabak sa aming pamilya. Sinabi sa kanya ni Yahweh, baka kaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito para ka lang lumaban sa isang tao. Wow, grabe. No? Kaya ano yung paano? Go beyond your limitation. Lampasan mo ang iyong mga limitasyon. Si Gideon ay isang tao duwag magipang-away. Takot sa away si Gideon. Wala siyang karasan. Ang alam niya is magtanim lang sa bukid. Wow, grabe. Pero kinausap sa ni Lord. Sabi niya, Gideon, iligtas mo, lumakad ka. Gamitin mo yung buong lakas. Sabi niya, ha? Bakit doon paano kung magkaroon ako ba? Sabi niya, sabi ni Gideon yung aming pamilya noon ang pinakamahina. Hello? Sabi niya, noon yung aming pamilya ang pinakamahina. Ibig sabihin sa pinakamulang kwenta. At ako ang pinakahabak, ibig sabihin, walang kwenta tao. Ako yung pinakahabak. Ibig sabihin, walang kakayahan. Bakit ako, Lord? Yung pamilya namin, hindi kilalang matapang. Ang aming pamilya ay mga duwag ang pamilya namin sa labanan, sa away. Chismisan pa lang, takot na. Lalo na ako, Panginoon, sabi ni Gideon. Lalo na ako, Lord. Ako yung pinakaduwag. Kung duwag na yung pamilya nila, ako na ang pinakaduwag sa pamilya namin. Di ba? Ibig sabihin siya yung pinaka-mahina. Pero grabe ang Panginoon. Grabe si Lord. No? Ano sabi ni Lord? Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel, ang bayan ng Israel, mula sa kamay ng mga Midianita. Isipin mo, napakarami ng sundalo ng mga Midianites. Grabe yung sundalo nila. Hindi ko basta-basta labanan yun. Parang kang lumaban ng, kung mga si Gideon, kaya mahina. Parang hindi, Pilipinas, versus China. Sa tingin mo kayo, kung tayo makipaglaban sa China, mananalo tayo. Baka isang ano lang tayo. Isang tawag yan. Nuclear bomb na tawag doon. Isang pa dala ng China, pulpo ng Pilipinas. Ganun. Sige Diyos, sabi doon. Mahina. Ako mahina, ako Panginoon. Ako yung pinakaduwag sa pamilya namin. Ako yung pinakamahina sa pamilya namin. Matakutin. Lahat ng rason ginagawa ni Gideon. Pero ano sabi niya? Bakit kaya mo ito? Sabi ng Panginoon, sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito para ka lang lumaban sa isang tao. Wow, grabe. Pero si Gideon, sabi niya, ako ang pinakahabak sa aming pamilya. Pero ang sabi ng Diyos, ano sabi ng Diyos sa kanya? Humayog ka sa lakas ng taglay mo. Humayog ka sa lakas ng taglay mo. Mga kapatid, tingnan natin ang verse ito. Hindi hinintay ng Diyos na maging malakas si Gideon bago niya gamitin. Ginamit siya ng Diyos kahit mahina pa siya. Amen. Amen? Amen. Hello? Nakuha yung punto? Kaya kung sa church, ikaw yung, Lord, ako yung pinakamahina sa church. Kaya nga, Panginoon, nandito lang mo lagi sa gilid. Nagtatago. Lord, ako yung pinakamahina. Ang kaya ko lang gawin, Panginoon, mag-uwalis sa church. Ang kaya ko magawa sa church, Panginoon, ay mag-uwalis lang, maglilinis. Yun lang kaya ko. Hindi ko kaya mag-share. Hindi ko kaya magpapahagi. Hello? Puro si Gideon ginamit. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Gamitin mo ang iyong taglay na lakas. Mga kapatid, kung ano ba yung lakas na mayroon tayo, gamitin natin para sa Panginoon. Amen? Hindi mo kailangan ikumpara yung sarili sa iba. Huwag mo ikumpara yung sarili sa iba. Kung anong lakas mayroon na binigay doon sa iyo, gamitin mo. Then, ang pangako ng Diyos, tulad sa pangako niya kay Gideon, sasamahan kita. Amen? Tutulungan kita. Kaya mo ka matakot. Hello? Go beyond your limitation. Lampasan mo ang iyong hangganan na ito na yung kaya ko ibigay sa paglilingkod kayo. Lampasan mo yun.
Amen. Lord, ito na tayo na kapangyarihan. Hindi ko kayang mag-share. Hindi ko kayang mag-ipagpinto sa tao, mag-ipagbahagi ng iyong salita. Ang kaya ko lang is maglinis. Ang kaya ko lang is magbigay. Ang kaya ko lang is magpanday. No. Gusto ng Diyos gamitin ka. Ano bang lakas mayroon ka? Kahit ikaw pang pinakamahina. Amen? Kahit ikaw pang pinakamahina. So, pumasok ko sa Bible ko sa email nun, ako na yung pinakamahinang estudyante. Isipin mo, classmate ko, mga professional, Atty. Gonzales ng Bulacan, doktor, engineer, mga kapit ko. Ako yung pinakamahinang estudyante dito, kinausap ko sa BMT, bisa, parang hindi ko kaya. Ako na yata yung pinakamahina. Kung sabi ni Bill Clark, nakita ko na nabibig ka at tinawag ka at nabibig ka. Kaya huwag mo tingnan yung kailangan. Amen? Amen. Huwag mo tingnan yung mayroon ka. Ang tingnan mo yung gagawin ng Diyos sa buhay. Amen? Tulad ni Gideon, anong nangyari? Sumunod siya sa utos ng Diyos. Nagtagumpay ba si Gideon? Amen. Yes. Nasugatan ba si Gideon sa laban? Wala. Walang sugat. Pagpasok pa lang niya sa kampo, nagtakbuhan niya yung mga away. Natakot. Kasi kasama ni Gideon ang kapangyarihan ng mga anghel ng Diyos nung nilusog nila ang lugar. Kaya huwag ka matakot mag-share kung ikaw lang isa. Huwag ka matakot mag-share, magpahagi. Ako lang isa rin, huwag mong kasama mag-share. Huwag ka matakot. Kausapin lang yung kapitbahay, huwag ka matakot. Sapagkat kasama mo ang Diyos. Amen. Amen? Lampasan mo yung hangganan. Hello? Kung dati mayayain ka, ayaw mo paghamit sa music team, ayaw mo paghamit sa worship team, kasi mayaya ko kumanta. Lampasan mo ang iyong mayayain. Amen? Lampasan mo. Ako, mayroon mo dati, sabi na Liz, dati, mayayain na siya doon, no? Pero ngayon, nabili na ng musik. Mayroon mo may dati sa Manila na sintunado. Wala sa tuno. Mayayain pa. Pero grabe, ginamit din nun. Natuto na magli ng mga personoso. Dalampasan niya ang pagkamayain. Dalampasan niya ang walang tuno. Huwag ka matakot. Amen? Amen. Hello? Huwag ka matakot. Lampasan mo ang iyong limitasyon o hangganan. Ipagkatiwala ko sa Panginoon mga kapatid. So tulad ni Gideon, sumunod siya sa Panginoon. No? Hindi inintay ng Diyos na maging malakas si Gideon bago niya gamitin. Ginamit siya ng Diyos kahit mahina pa siya. Hindi tinawag ng Diyos ang mga kwalipikado. Tandaan natin, walang pasusulat sa Biblia na ang pagkatinawag ng Diyos yung mga taong kwalipikado. Hindi. Ginagawang karapat-dapat ng Diyos ang kanyang mga tinawag. Amen? Hello? Hindi tinawag ng Diyos ang mga kwalipikado. Si Gideon, hindi siya mga kwalipikado. Amen? Si Moises, hindi siya din kwalipikado. Kasi hindi marunong magsalita sa Moises. Maraming ginamit ang Diyos na hindi kwalipikado tao. Pero, ginamit ng Panginoon. Maraming mga ginamit ng Diyos na mga mahinang tao tulad ni Gideon, pero ginamit ng Diyos. Ginawang karapat-dapat ng Diyos ang mga kanyang mga tinawag. So, ang Diyos na ang magtawag, magbigay sa iyo ng karapat-dapat, no, sapagkat siya ang tumawag sa iyo. Ang madalas natin sinasabi, hindi ako magaling. No? Ito yung lagi din sinasabi, hindi ako magaling, hindi ako handa, hindi pa ako handa, pastor. Di ba? Isa, pagka hindi ka magaling, hindi pa ako handa, pastor. At isa, gano'n ka, lagi ka sa loob, ayaw. No? Hindi pa handa, o hindi ako sapat. Hindi ako karapat-dapat, pastor. Pagkapagit, pero ang tanong, sino ba ang sapat? Hindi ikaw, kundi ang Diyos. Amen? Hindi tayo sapat. Hindi tayo karapat-dapat. Pero ang Diyos na tumawag at bumili sa iyo ay karapat-dapat. Amen? Hindi ka tinawag ng Diyos kasi sapat at karapat-dapat ka. Hindi po. Hindi ka pinili ng Diyos at tinawag ng Diyos dahil ikaw ay perfecto tao. Hindi po. Tinawag ka ng Diyos sapagkat ang Diyos ay perfecto. Amen? Pagpakan nila Panginoon. Hallelujah! Praise God! So huwag mong ililit ang ginagawa ng Diyos dahil sa tingin mo sa sarili mo. Huwag mong limitahan ang gagawin ng Diyos dahil sa tingin mo sa sarili mo. No, huwag mong limitahan. Huwag mong ililit ang gagawin ng Diyos sa iyong sarili. Panghuli, last.
Okay? Go beyond religion to relationship. No? Go beyond religion to relationship. Lampas na to, o lumampas sa reliyon o tungo sa ugnayan. Lampasan ang reliyon at pumasok sa tunay na ugnayan. So, ano sabi ni Pablo? No? Sa Filipos 3:8. Ano sabi niya? Filipos 3:8. Time natin. Okay. Paano pa time to? Last verse. Malamig. Filipos 3:8. Filipos 3:8. Oo, itinuturing kong walang kapuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kapuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Wow! Grabe si Pablo, no? So ito yung pagkasalit, go beyond religion to relationship, no? Lumampas sa religion o tungo sa okay. Napakalaga po, no? Dahil hindi lang tayo nandito sa church dahil sa religion. Amen? Hindi ka nagsisimba dahil sa religion. Hindi ka naglilingkod dahil sa religion. Hello? Lampasan mo ang mindset ng religion. Bakit ka nandito? Kasi gusto ng Diyos na makipagdayan ka sa kanyang mga kapwa na mga Kristiyano, makipagdayan ka sa mga pinili ng Diyos. Amen? Amen. No, pinili ka ng Diyos, hindi para sa simbahan o religion, kundi para makipag-ugnayan ka sa Kanya. Tulad ni Pablo, tignan mo yung maisip ni Pablo, yung kasipan niya. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano yung lalong mahalaga na sinabi ni Pablo? So, ituturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Siya po si Pablo po, alam niyo pa background ni Pablo? Si Pablo ay isang abogado. Wow. Kinikilala. Tagapagturo ng law sa panahon na yun. May kapangyarihan. Siya po yung number one prosecutor ng mga Kristiyano. Kapag nakapagpipan ka ni Pablo, patayin ka, yari ka. Ganun si Pablo. Napagpipan niya si Esteban, o sige, batuhin niyo si Esteban. Wala makukulong. Kasi si Pablo, mayroon siyang power galing sa gobyerno sa panahon na yun na usigin yung mga Kristiyano. Ganun si Pablo. Kilala siya. No? Pero nung tinawag sa ng Panginoon, tinanggap niya ang tawag ng Panginoon na kilala si doon. Ano sabi ni Pablo? Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Wow! Pag sinabing lahat ng bagay na nandito sa mundo ito, sabi niya. Bilang kapalit sa lalong mahalaga. Ano yung kapalit na sinabi ni Pablo? Lalong mahalaga. Ano yung mahalaga? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus ng aking Panginoon. Hello? Wow. Ibig sabihin, hindi kaya ipagpapalit sa lahat ng bagay. Ang paglago mo kay Kristo Jesus. Higit pa sa reliyon. Higit pa sa kanyang kapangyarihan, si Pablo. No? Higit pa. Sabi niya, kapalit ng lalong mahalaga para kay Pablo ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura bakantad ko laban si Kristo. Wow! Grabe, no? Grabe si Pablo yung kanyang devotion sa Panginoon. Lahat ng bagay itinuturing kong walang kabuluhan. Amen? Lahat ng bagay sa mundong ito itinuturing kong basura lamang. Makamtan ko lamang si Kristo. Amen? Palakpakan din ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Sabi ni Pablo, lahat ay ituturing niyang kalugihan. Makilala lamang niya si Kristo. Amen? Ibig sabihin, higit na mas mahalaga kay Pablo ang paglilingkod sa Panginoon. Higit na mahalaga sa kanya na makilala ang lubusan ang Panginoon sa kanyang buhay kumpara sa kanyang ambisyon. Abogado siya eh. Diba? Pero higit pa. Higit pa sa kanyang ambisyon na makilala niya ang Panginoon. Walang silbi ka, sabi ni Pablo, ang lahat ng bagay sa mundo ito kumpara sa Panginoon Jesus.
Hindi lang attendance dapat sa church. Hindi lang ministry. Hindi lang title, mga kapatid, na mayroon tayo. Hindi sapat na mayroon kang ministry. Hindi sapat na mayroon kang title sa church o ano bang pagkatawag sa natin sa Panginoon. Hindi sapat yun. Christianity is not about activity. It is about intimacy with Christ. Hello? Hello? No. Christianity is not about activity. It is about intimacy with Christ. Ang Kristiyano mismo, ang Kristyanismo ay hindi nasusukat sa ating mga gawain, kundi sa lalim ng ating pakikipag-ugnayan kay Kristo. Amen. Lord, pwede kang active sa church, pero malayo ang puso mo sa Diyos. Amen? Pwede kang active sa mga gawain. Pwede kang active sa church. Marami kang ginagawa sa church, pero malayo ang puso mo sa Diyos. Ang tunay na buhay Kristiyano ay araw-araw na pakipagrelasyon kay Kristo. Ang tunay na buhay Kristiyano ay araw-araw na relasyon kay Jesus. Ibig sabihin, kapag yung pagpapagdayan, di ba, sa iyong Panginoon, lagi kang nagbibigay ng laan ng panahon, oras, para sa iyong Panginoon. That's only Sunday. Hindi na sa araw ng Sunday. Hindi na araw ng Merkulis mong magawang manalangin, kundi sa bawat araw. Amen? Mayroon kang devotion, manalangin. Hindi naman required na mahaba. Ang mahalaga, mayroon kang oras, panahon para manalangin sa Panginoon. Mayroon kang panahon na magdinilay sa kanya mga salita. Hello? Go beyond. Go beyond religion to relationship. Amen? Huwag tayong manatili sa kaisipan naman sa simbahan lang, okay na po magkapagsimba. Kapatid, ang gusto ng Diyos na malampasan natin ang mga bagay na ito. Gusto ng Diyos na lumago tayo sa ating pananampalataya. Kilala mo ba si Kristo? O kilala mo lang tungkol sa Kanya? Ito yung tanong, kilala mo ba si Kristo? O kilala mo lang ang tungkol sa Kanya? So, conclusion po tayo. Ang Diyos ay handang gumawa ng exceedingly abundantly love. Pero ang tanong, handa ka bang mag-go-beyond? Hello? Handa ka bang mag-go-beyond? Beyond comfort. Hello? Beyond your fear. Beyond your limitation. Beyond your religion. Hello? Higit pa sa kaginawaan, comfort zone. Higit pa sa takot. Higit pa sa mga limitasyon. Higit pa sa reliyon. Go beyond in faith. Go beyond in obedience. Go beyond in surrender. Hello? Lumampas sa pananampalataya, lumampas sa pagsunod, lumampas sa ganap na pagsuko sa Diyos. Amen? Praise God. Lampas natin, go beyond sa taon na ito, 2026. Huwag kang pumaya, iksomon, kabuntuan, na itali ka ng iyong anino sa taon na nakalipas. Amen? Hindi tayo perfecto tao. Pero gusto ng Diyos mag-grow at mag-grow tayo. Go beyond. Kalimutan natin ang nakaraan. Tulad ng bayan ng Israel. Alam mo, bakit hindi nagtagumpay ang bayan ng Israel? Kasi hindi nila kinalimutan yung Egypt. Yung lugar na kung saan sila ay bilanggo sa kasalanan. Bilanggo, hindi sila malaya. Kaya hindi sila nakarating agad sa promised land. Ang pangako ng Diyos kanda, 40 days, tama? 40 days marating nila ang promised land. Pero nangyari, 40 years. Next generation, hindi yung mga henerasyon na pinakuha ng Diyos. Bakit hindi nakarating yung mga pinakuha ng Diyos? Kasi walang iba. Kasi ang kanyang kaisipan ay nakakulong pa rin. Ang kanyang anino ay nakakulong pa rin doon sa Egypto. Lampasan natin ang Egypto ng ating buwan. Amen? Yes. Lampasan natin. Yung ating kaisipan na
Siguro ang church natin, kahit tuloy kami. Minsan pag negatibo tayo, sabi na kabila ako, minsan ako kabila ko, minsan nag-negatibo ako pang doon. Pero Lord, salamat sa review, ni-review ko ako. Salamat Lord, pinatuloy ako. Salamat Lord, tinutulungan ako. Amen. Habang nabubuhay man tayo sa mundo ito, nandito tayo sa mundo na pakikibaka sa panagpala. Kaya pakipaglaban natin about faith, panagpalataya, spiritual, warrior. No? Kaya kailangan natin malampasan ito mga kapatid. Malampasan mo sa iyong buhay ang mga bagay dito sa taon 2026. Amen? Praise God. Yan po ang lahat na tumugdaw, tumayo. Praise God. Hallelujah.